Noong grade 6 ako, naisipan kong magbakasyon sa probinsya ng lolo at lola ko. Christmas vacation noon, kaya halos isang buwan din akong nagstay sa kanila. Pagdating ko pa lang sa kanila, napansin ko na yung katahimikan ng paligid. Parang may kakaibang bigat sa hangin, tapos yung mga poste at pintuan ng bahay may mga krus at sulat na parang nagbabantay. Walang mga bata na naglalaro sa kalsada. Walang mga nagiinuman sa tindahan, walang mga nagkukwentuhan sa mga kapitbahay. Tapos, yung tindahan ng lolo at lola ko, sarado. Dati naman, kahit alas 12 ng gabi, bukas pa yon. Paglabas ko sa kalsada, may mga nakasabit na krus sa mga poste at mga pintuan ng bahay. May mga nakasulat din na mga salita na hindi ko maintindihan. Tinanong ko si Lola kung para saan yung mga krus at sulat sa mga bahay, pero sabi niya, huwag ko na lang daw pansinin. Sabi ko, baka may aswang na naman sa lugar nila. Pero sabi ni Lola, hindi naman daw. Naglalakad ako sa gubat noon nung makita ko yung mga buto ng hayop na nakatayo sa gilid ng daan. May mga nakasulat na naman doon na hindi ko maintindihan. Nakakatakot yung itsura ng mga buto, parang babala na huwag kang pumasok kung ayaw mong may mangyari sa'yo. Nasa kalagitnaan na ako ng gubat nung marinig ko yung mga boses ng mga tao. Hindi ko maintindihan yung sinasabi nila, pero alam ko na nagdarasal sila. Sinundan ko yung mga boses. Nakita ko yung mga tao na nakapalibot sa isang malaking apoy. Nagsasayawan sila at nagdarasal. Nakakatakot yung itsura nila. May mga nakasulat sa katawan nila at yung mga mukha nila parang mga demonyo. Nandun din yung mga buto ng hayop na nakita ko kanina. Nakatusok yung mga yon sa paligid ng apoy. Nakita ko rin yung mga kamag-anak ko na nakikihalo sa mga nagsasayawan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, para bang nananaginip ako ng masama. Tumakbo ako pabalik sa bahay nila lolo. Hindi ko na sila kinausap tungkol sa nakita ko. Baka kasi isa sila sa mga nagsasayawan doon. Sa mga sumunod na araw, nagmasid ako sa mga ginagawa nila lolo at lola. Nakita ko yung mga buto ng hayop sa ilalim ng bahay nila. May mga nakasulat din sa mga buto na hindi ko maintindihan. Nakita ko rin yung mga relikya ng mga Kastila, mga krusipiho at mga imahen ng mga santo. Hindi ko alam kung para saan yon, pero alam ko na may tinatago sila lolo. Nakipag-usap ako sa pari ng simbahan, sabi niya, may mga kulto raw sa probinsya na nag-aalay ng buhay tuwing Pasko. Yung mga krus at sulat sa mga bahay ay para daw sa proteksyon. Dahil tuwing Kapaskuhan lumalabas yung mga kulto para maghanap ng iaalay. Binalaan ako ng pari na mag-ingat. Sabi niya, delikado raw talaga at baka hindi ko na raw kayanin kung makita ko pa yung mga susunod na mangyayari. Nung bisperas ng Pasko, sinundan ko yung mga tao na papasok sa gubat. Nakita ko yung kaibigan ko na nakatali sa isang altar. Umiiyak siya at nagmamakaawa na pakawalan siya. Nagsimula na naman sa pagsasayawan at pagdarasal yung mga tao. Nakapalibot sila doon sa kaibigan ko. Tumakbo ako at tinulak yung isang tao. Nagulat yung mga tao at nagsigawan para bang nagkagulo ang lahat. Yung puso ko parang sasabog sa kaba habang kinalagan ko yung kaibigan ko. Tumakbo kami sa gubat, hinahabol kami ng mga tao pero mas mabilis kami. Tumawid kami sa ilog at doon lang kami nakahinga ng maluwag. Pagbalik namin sa lungsod, hindi na ako nagbakasyon sa probinsya nila lolo at lola. Hanggang ngayon, alam ko na may mga kulto sa probinsya na nag-aalay ng buhay tuwing Pasko. At alam ko na isa sa mga kulto na yon ay yung pamilya ko. Nakakatakot isipin na baka sundan nila ako sa Maynila para gawing alay. Parang kahit saan ako magpunta may anino na laging nakamasid. Ang pangalan ko po ay Aling Dory. Baka po may mga nakakaalam sa inyo sa akin. Kung sakaling narinig nyo na ang pangalan ko,
ay baka narinig niyo na rin ang kwento ng anak ko tungkol sa duwende na naging kaibigan niya noong bata pa siya. Kung hindi pa, ay hayaan niyong ikwento ko sa inyo. Nag-umpisa ang lahat nung pumanaw ang asawa ko. 8 ako at 9 na taong gulang pa lang ang anak kong si Nicanor. Nung mga panahon na yon, parang gumuho yung mundo ko. Hindi ko alam kung saan kami pupunta o paano kami magsisimula ulit. Wala kaming bahay sa probinsya, kaya nakitira muna kami sa mga magulang ko. Pero dahil ayokong maging pabigat sa kanila, ay naghanap ako ng matitirhan namin ni Nicanor. Sakto naman na may nag-alok sa akin na bilhin yung bahay ng mga lolo at lola ng asawa ko. Matagal nang walang nakatira sa bahay na yon dahil lumipat na sa Maynila yung mga anak ng lolo at lola ng asawa ko. Nung mamatay yung mga ito, ay naiwan na lang yung bahay. Walang gustong tumira dahil lumana at marupok yung mga kahoy. Pero dahil nga sa wala kaming matutuluyan, ay tinanggap ko na rin yung bahay. Malaki yung bahay at napapalibutan ng mga puno at halaman. Pagpasok mo pa lang, para bang may bumubulong sa'yo yung mga anino sa sulok. Yung mga kahoy, parang may mga itinatagong lihim ng mga ninuno ng asawa ko na parang nagmamasid sa bawat galaw namin. Pagkatapos ng ilang buwan ay napansin ko na may kinakausap na tao, si Nicanor. Sabi niya, may duwende raw na nagkukwento sa kanya mula sa mga anino ng mga puno. Sobrang close daw sila, parang matagal na silang magkaibigan kahit nasa kwento lang. Natawa ako nung una dahil imahinasyon lang ng anak ko yung kausap niya. Pero habang tumatagal ay nakukwento sa akin ni Nicanor yung mga sinasabi ng duwende. May mga bagay na hindi ko alam kung saan niya natutunan. Sabi niya tinuturuan daw siya ng duwende. Nag-aalala na ako noon. Pero ang sabi ko sa sarili ko ay imahinasyon lang ng anak ko ang lahat. Hanggang sa bigla siyang nagkasakit. Dinala ko siya sa albularyo. Ang sabi ng albularyo ay may duwende raw sa bahay namin na nagalit sa pagdating namin. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa duwende. Nag-alay ako ng pagkain sa mga puno. Nagdasal ako at humingi ng tawad sa kung ano man ang nagawa naming kasalanan. Pero habang tumatagal ay lalo pang lumalala ang kalagayan ni Nicanor. May mga pagkakataon pa na nawawala yung mga alay na pagkain ko, pero hindi pa rin gumagaling ang anak ko. Nung puntahan ko ulit yung albularyo ay sinabi niya na may nakikita raw siya na kakaibang nilalang na laging nakadikit kay Nicanor. Imposible raw na hindi gumaling ang anak ko kung duwende lang ang nakagalit namin. Doon ko na sinabi sa kanya na may duwende na nakikipaglaro kay Nicanor, pero hindi ko alam kung saan siya nagtatago. Nung malaman yun ng albularyo, ay tinawag niya yung anak niya na isang espiritista. Pinuntahan nila yung bahay namin at doon ay nakipag-ugnayan sila sa duwende. Ang sabi ng duwende ay matagal na raw niyang kaibigan si Nicanor. Hindi raw totoo na may nagalit na duwende sa bahay namin. Dahil siya lang ang nag-iisang duwende na nakatira roon. Doon na namin nalaman na may ibang nilalang na nakagalit namin, pero hindi namin alam kung ano. Ang ginawa ng espiritista, gamit yung mga dasal at ritual, ay tinaboy nila yung nilalang na yon. Sila yung naging tulay para makausap yung mga hindi nakikita, para maayos ang gulo. Pagkatapos noon ay gumaling na si Nicanor. Akala ko ay tapos na ang problema namin. Pero habang tumatagal ay may mga nangyayari sa bahay na hindi ko maipaliwanag. Nawawala yung mga gamit namin. May mga kaluskos na naririnig ako sa gabi. May mga marka ng kamay sa dingding na hindi ko alam kung sino ang may gawa. Ilang beses kong kinausap yung duwende na kaibigan ni Nicanor, pero hindi ito nagpaparamdam sa akin. Sa halip ay kay Nicanor pa rin ito nakikipag-usap. Sabi ni Nicanor ay may mga itinuturo raw sa kanya ang duwende. Mga bagay na hindi ko naiintindihan. Isang araw ay dumating yung kapatid ng asawa ko. Siya na lang ang natitirang kamag-anak ng asawa ko. Dahil nga sa nag-iisang anak lang yung tatay ng asawa ko. May mga pinsan din siya pero malalayong kamag-anak na.
Yung kapatid ng asawa ko ay isang negosyante, sobrang sakim sa pera. Kaya nga kahit nung namatay yung asawa ko ay hindi man lang nagpakita. Dahil ayaw gumastos ng pamasahe pauwi sa probinsya. Nung makita niya yung bahay ay agad niyang sinabi na ibebenta niya raw yon. Dahil nga sa balo na ako ay wala akong karapatan sa bahay. Nag-away kami. Sinabi ko sa kanya na kahit ibenta niya yung bahay ay wala siyang makukuhang pera dahil sa luma na ito at marupok. Pero hindi siya nakinig. Ang ginawa niya ay sinipa niya ako palabas ng bahay. Tinulak niya rin si Nicanor, pero bago pa man kami makalabas ay biglang umihip ng malakas na hangin. Napasigaw yung kapatid ng asawa ko, parang wala siyang magawa. Paglingon ko ay nakita ko na tinatangay siya ng hangin, parang may mga kamay na hindi nakikita na humihila sa kanya. Bumangga siya sa dingding, tapos ay bumagsak sa sahig. Pero bago pa man siya makatayo ay tinangay na naman siya ng hangin. Bumangga siya sa kisame. Bumagsak sa sahig. Tapos ay tinangay na naman siya palabas ng bahay. Nakita ko na sumabit yung mga kamay niya sa mga pako na nakausli sa dingding. Pero tinangay pa rin siya palabas. Naiwan yung mga kamay niya. Tapos ay narinig ko na bumagsak siya sa mga sanga ng mga puno sa labas. Si Nicanor naman ay tumakbo sa akin at sinabi na galit daw yung duwende. Dahil sa ginawa ng kapatid ng asawa ko. Nung gabing yon ay umalis kami sa bahay na yon. Natakot ako sa duwende na kaibigan ni Nicanor. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para protektahan ang anak ko. Nung makaluwas kami sa Maynila ay nakitira muna kami sa mga kapatid ko. Doon na rin nag-aral si Nicanor. Nung tumagal ay nakalimutan na rin namin yung nangyari sa bahay ng mga lolo at lola niya. Pero may isang alaala na naiwan sa amin. Yung mga tinuro ng duwende kay Nicanor. Nung una ay hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi ni Nicanor. Pero nung ipaliwanag niya sa akin ay doon ko lang naintindihan. May nakilala siyang manunulat na interesado sa mga kwento ng duwende. Ang sabi ng manunulat ay may mga sinaunang tagapangalaga raw na tinatawag na duwende. Hindi lang sila yung mga maliliit na tao na nakikita natin. May mga duwende raw na tagapangalaga ng ating mga ninuno. Pero sa paglipas ng panahon ay nakalimutan na natin sila. Dahil sa mga modernong bagay na pinagkakaabalahan natin, ang sabi ni Nicanor ay ganun daw yung duwende na naging kaibigan niya. Tagapangalaga ng pamilya ng mga lolo at lola niya. Kaya ganun na lang ang galit nito sa kapatid ng tatay niya dahil sa ginawa nito sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa alaala namin yung duwende na naging bahagi ng pamilya namin. Natutunan namin na minsan, yung mga hindi mo nakikita, sila pa yung tunay na nagmamalasakit sa'yo. Marami kaming natutunan sa kanya. Isa na roon ay ang pahalagahan ang mga hindi nakikita. Ako po si Aling Zini. Sana po ay mapili niyo itong kwento ko. Nangyari ito noong 2005. Ang anak ko ay 10 years old pa lang noon, si Jason. Hiwalay ako sa asawa at kaming dalawa lang ni Jason ang magkasama sa buhay. Lumipat kami sa probinsya dahil gusto kong makapagsimula ulit. May nahanap akong maliit na bahay na mura lang ang upa. Sabi ko, doon na lang muna kami hanggang sa makapag-ipon ako ng pambili ng sarili naming bahay. Nung una ay tahimik lang si Jason. Hindi naman siya nagreklamo na ayaw niyang lumipat kami, pero kita mo sa mga mata niya na parang nalulungkot siya. Pero alam kong naapektuhan siya. Isang araw napansin ko na may kinakausap siyang kung sino. Sabi ko, sino ang kausap mo? Sabi niya, yung kaibigan daw niyang si Lola. Natawa ako kasi Lola ang tawag niya sa imaginary friend niya. Siguro ay yun lang ang paraan ni Jason para makayanan yung pagbabago sa buhay namin. Hinayaan ko lang siya, pero habang tumatagal, may mga sinasabi si Jason tungkol kay Lola na
Hindi na ako komportable. Sabi niya, parang may mga mata daw si Lola na hindi kumukurap. Sabi niya lumilipad daw si Lola, tapos yung pagkain daw nito ay mga uod at bulate. Kinilabutan ako. Sabi ko, bakit ganun ang naiisip niya tungkol sa imaginary friend niya? Pinagalitan ko siya. Sabi ko, wag na niyang kausapin si Lola. Pero hindi siya nakinig. Isang araw may natuklasan ako sa bahay. May maliit na kwarto sa itaas. Hindi ko yun napansin nung unang araw na lumipat kami. Nung buksan ko, halos malula ako sa dami ng asin at bawang na nakatambak sa loob. Parang may kakaibang amoy na parang luma at mabaho. Parang may nagtatago sa likod ng bawat sulok. Sabi ko, para saan ito? Kinilabutan ako. Pero hindi ko na lang pinahalata kay Jason. Ginawa ko na lang na storage room yung kwarto na yon. Doon ko nilagay yung mga Christmas decorations namin. Dahil malapit na ang Pasko, sabi ko, kahit papano ay magde-decorate kami para naman maramdaman namin ang Pasko sa kabila ng mga pinagdaraanan namin. Isang gabi nagising ako dahil wala sa tabi ko si Jason. Hinanap ko siya. Nakita ko siyang palabas ng bahay. Nakapikit siya. Sleepwalking, sinundan ko siya. Papunta siya sa gubat na nasa likod ng bahay namin. Tapos narinig ko siyang nagsalita. Sabi niya, Lola, nandito na ako. Kinilabutan ako, tinawag ko siya. Sabi ko, Jason, gising. Nagising siya. Umiiyak siya. Sabi niya, gusto na raw niyang bumalik sa dati naming bahay. Niyakap ko siya. Sabi ko, huwag siyang mag-alala. Maayos din ang lahat. Kinabukasan, may pinuntahan ako na matandang babae sa baryo. Sabi nila si Aling Berta raw ang pinakamagaling na albularyo sa lugar nila. Siya yung tipong kahit anong sakit o problema, may solusyon siya. Nung makausap ko si Aling Berta, sinabi ko sa kanya ang lahat. Sabi niya may manananggal daw na nagpipilit na makuha si Jason. Kaya pala may asin at bawang sa bahay na inuupahan namin. Yun pala ang dahilan. Binigyan ako ni Aling Berta ng buntot ng pagi. Sabi niya, isabit ko raw sa taas ng kama namin. Ayaw ni Jason kasi mabaho. Pero sabi ko, tiisin na lang niya. Para sa proteksyon din niya. Dumating ang bisperas ng Pasko. Nagluto ako ng konti para sa Noche Buena namin. Sabi ko kay Jason, kahit tayong dalawa lang mag-e-enjoy pa rin tayo. Nagbukas kami ng regalo. Nung bandang 2:00 na, lumabas kami sa veranda. May mga kapitbahay na nagpapaputok. Nagtatawanan kami ni Jason. Tapos kumain kami ng Noche Buena. Nagulat si Jason nung makita niya yung spaghetti na niluto ko. Sabi ko, nagtipid ako para makabili ng konting pasta at hotdog. Tuwang-tuwa siya, sabi niya. Ito raw ang pinakamasayang Pasko niya. Nung marinig ko yon, halos maiyak ako. Naisip ko kahit anong hirap ng buhay basta magkasama kami ng anak ko ayos lang. Biglang lumakas yung hangin sa labas. Nagtaka ako kasi wala namang bagyo. Tapos may narinig kaming tunog ng pakpak. Malaki, palapit ng palapit. Napatayo ako. Sabi ko, anong tunog yon? Niyakap ko si Jason. Sabi ko wag siyang lalabas, biglang bumukas yung bintana. May pumasok na kung anong nilalang. Ang haba ng dila niya, parang ahas na handang manuklaw. Tapos, lumilipad siya gamit yung malalaking pakpak na parang pakpak ng paniki. Parang may malamig na hangin na sumama sa kanya na parang kinikilabutan ka sa lamig. Sabi niya, ibigay niyo sa akin ang bata. Manananggal. Nagtago kami ni Jason sa ilalim ng mesa. Umiiyak na siya. Sabi ko, huwag siyang mag-alala. Hindi ko siya ibibigay doon. Nanalangin ako. Sabi ko, sana may magligtas sa amin. Kumuha ako ng kutsilyo. Lumabas ako. Sabi ko, lumayas siya. Pero tumawa lang siya. Sabi niya, ang bango raw ng amoy ni Jason. Tapos, hinahanap daw niya yung buntot ng pagi. Pero hindi niya maamoy. Doon ko naisip na baka hindi niya nakikita yung buntot ng pagi dahil sa mga krus na nakasabit sa mga dingding.
Kumuha ako ng krus, sinugod ko yung manananggal, sinaksak ko siya ng kutsilyo. Tapos tinapat ko sa mukha niya yung krus. Sumisigaw siya, lumilipad-lipad sa loob ng bahay. Tapos lumabas siya sa bintana. Takbo ako kay Jason. Sabi ko, lumayas na yung manananggal. Pero hindi pa ako tapos magsalita. Pumasok ulit yung manananggal. Sabi niya, ibigay niyo sa akin ang bata. Tumakbo ako palabas, kinuha ko yung buntot ng pagi na nakasabit sa kama. Pagbalik ko, tinapik niya ako ng pakpak niya, tumilapon ako. Pero hindi ako sumuko. Tinapat ko sa kanya yung buntot ng pagi. Tapos, sinaksak ko siya ng paulit-ulit. Sumisigaw siya, lumabas ng bintana. Tapos, lumipad palayo. Nung malaman ko na wala na talaga siya, niyakap ko si Jason. Sabi ko, tapos na, wala na siya. Kinabukasan nagpaalam ako sa may-ari ng bahay. Sabi ko, hindi na kami titira doon. Babalik na lang kami sa syudad. Alam kong hindi na namin kakayanin ni Jason na manatili pa sa lugar na yon, lalo na't pareho kaming hindi na makatulog ng maayos. Pasensya na kung hindi ko na lang sasabihin kung saang probinsya ito nangyari. Ayokong makasira sa lugar nila. Ang masasabi ko lang, napakabait ng mga tao doon. Si Aling Berta, siya ang nagligtas sa amin ni Jason. Kung hindi dahil sa kanya, baka nakuha na kami ng manananggal na yon. Inaalay ko itong kwento na ito para sa kanya. Sana kahit papano ay maikwento nyo ito sa channel nyo. Maraming salamat. Ang pangalan ko ay Jomar. Isa akong urban professional na nakatira sa isang kondo sa Quezon City. Tuwing Pasko, umuuwi ako sa probinsya namin sa Romblon para makasama ang pamilya ko. Maganda yung bahay namin sa Romblon, malaki at maayos. May garden, may terrace sa itaas at may 2 palapag. Yung bahay namin ay nasa dulo ng isang kalsada na may kalaparan. Malapit kami sa gubat, sa katunayan yung bakod namin sa likod ay katabi na ng mga puno. Isa sa mga puno na malapit sa bahay namin ay isang malaking puno ng balete. Yung mga sanga nito parang mga kamay na nag-aabang sa dilim. Sinasabi ng mga matatanda sa amin na yung punong yon ay tinitirhan ng isang halimaw na tinatawag nilang balbal. Noong unang beses kong narinig yung tungkol sa balbal na yon, ay hindi ako naniwala. Sa tingin ko mga kwento lang yon para takutin yung mga bata. Sabi ko, baka naman may aswang lang na nakatira malapit sa amin at pinaparatangan lang yung puno. Pero nung Pasko ng 2018 ay napatunayan ko na may halimaw nga na nakatira doon. December 23, 2018, nung umuwi ako sa amin, nung gabing yun ay nagkukwentuhan kami sa sala. Sabi ni Lola, wag daw kami masyadong maingay dahil baka magising yung balbal na natutulog sa puno ng balete. Natawa lang ako at sinabi na wag na silang mag-alala dahil hindi naman ako malakas maghilik. Si Lola ay sinamaan ako ng tingin. Sabi niya, wag ko raw pagtawanan yung balbal dahil baka marinig ako nito at puntahan ako. Natawa ulit ako at sinabi na kung gusto akong puntahan ng balbal, ay welcome na welcome siya. May nakahanda akong kutsilyo sa ilalim ng unan ko. Hindi na nagsalita si Lola. Ako naman ay nag-good night na at natulog. December 24, naglilinis kami ng pinsan ko na si Olan. Nasa taas kami at nagwawalis. Nung biglang sumigaw si Olan, tinawag niya ako at pinakita yung mga lumang gamit na nakatago sa ilalim ng kama. Mga lumang laruan, damit at sapatos. Parang mga gamit na matagal nang nawawala na para bang may kwento bawat isa. Sabi ko kay Olan, siguro ay mga lumang gamit yun ng mga kapatid ko. Sabi niya, hindi raw dahil bago pa lang yung kama na yon. Hindi pa yun nagagamit ng mga kapatid ko. Nagtaka ako. Sabi ko kay Olan, baka naman sa mga tito namin. Sabi niya, imposible raw dahil hindi naman doon natutulog yung mga tito namin.
Habang naglilinis kami ay hindi mawala sa isip namin yung mga lumang gamit na nakita namin. Habang palapit ng palapit yung bisperas ng Pasko ay palakas ng palakas yung malalim na tawa na naririnig ko sa tenga ko. Parang may bumubulong sa dilim. Hindi ko sinasabi sa kanila dahil baka sabihin nila na nagbibiro lang ako, pero ramdam ko yung kilabot sa likod ng batok ko. Pero habang lumalalim yung gabi ay palakas ng palakas yung tawa na naririnig ko. Hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung tawa na yon. Tapos ay naamoy ko yung paborito kong pagkain, sinigang na baboy. Nagtaka ako dahil hindi naman yun yung handa namin. Pumunta ako sa kusina at wala naman nagluluto. Bumalik ako sa kwarto at naamoy ko ulit yung sinigang na baboy. Doon ko lang napansin na sa ilalim ng kama nanggagaling yung amoy. Pinilit kong wag pansinin yung amoy at natulog na lang. Kinabukasan ay naglinis ulit kami ni Olan. Nakita ko yung isang pares ng sapatos na nasa ilalim ng kama. Kinuha ko yon at nagulat ako dahil kilalang kilala ko yung sapatos na yon. Sapatos yun ni Kuya Mando, yung kapitbahay namin na nawala noong 2015. Nagtaka ako kung bakit nandoon yung sapatos niya. Nung mapansin ko na nanginginig na yung kamay ko, ay doon ko lang napansin na natatakot na pala ako. Sabi ko kay Olan, magtanong kami kay Lola kung bakit nandoon yung sapatos ni Kuya Mando. Pero sabi niya, imbestigahan na lang daw namin dahil baka may itinatago sa amin si Lola. December 25, Pasko. Pero hindi mawala sa isip ko yung sapatos ni Kuya Mando. Sabi ko kay Olan, mag-imbestiga kami sa paligid ng puno ng balete. Baka sakaling may makuha kaming clue kung nasaan si Kuya Mando. Pumayag naman siya. Pagkatapos ng lunch ay nagpunta kami sa puno ng balete. Naghanap kami ng kahit anong bakas ni Kuya Mando. Nung makarating kami sa puno, ay may nakita kaming kubo na nasa ilalim ng mga sanga. Lumang-luma na yung kubo at halos gumuho na. Nung pumasok kami sa loob, ay nagulat kami sa nakita namin. Mga damit, sapatos, laruan, relo, alahas at kung ano-ano pang gamit na nakatambak sa isang sulok. Kinuha ko yung isang damit na nakasabit sa dingding. Pamilyar sa akin yung damit na yon. Dahil nakita ko na yung suot ni Kuya Mando nung huling beses na nakita ko siya. Sabi ni Olan, tingnan ko raw yung mga sapatos na nasa sahig. Tinuro niya yung isang pares ng sapatos na nasa gilid. Sapatos yun ng kapatid niya na nawala noong 2016. Nanginginig na yung buong katawan ko. Sabi ko kay Olan, umalis na kami roon. Pero bago pa man kami makalabas, ay narinig namin yung malalim na tawa. Parehas kaming napalingon sa likod. Wala naman tao, pero tuloy pa rin yung tawa. Takbo kami ni Olan palabas ng kubo. Takbo kami pabalik sa bahay. Habang tumatakbo kami, ay naririnig ko na may tumatakbo rin sa likod namin. Hindi ako lumingon. Tapos ay narinig ko ulit yung malalim na tawa. Hindi ko alam kung sino yung tumatawa, pero alam ko na para sa amin yung tawa na yon. Pagdating namin sa bahay, ay sinabi ko kay Lola yung nakita namin sa kubo. Sabi niya, wag na raw kami pumunta ron dahil delikado. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi niya, yung kubo raw na nakita namin ay pag-aari ng balbal. Doon daw nito tinatago yung mga gamit ng mga taong kinukuha niya. Nagtaka ako at tinanong si Lola kung bakit hindi pa nila sinusunog yung kubo na yon. Sabi niya sinubukan na raw nila noon pero hindi nila magawa dahil pinipigilan sila ng balbal. Sinabi ko kay Lola na narinig ko yung tawa ng balbal at narinig ko rin na hinahabol kami nito. Sabi niya, wag daw ako mag-alala dahil hindi naman ako sinundan ng balbal. Hindi na ako kumontra dahil alam ko na hindi naman ako paniniwalaan ni Lola. Pero alam ko na hinabol talaga kami ng balbal dahil nung tumatakbo kami ni Olan ay lumingon ako at nakita ko yung dalawang pulang mata na nakatingin sa akin. Pero ang hindi ko sinabi kay Lola ay nung makarating kami sa bahay
ay nakita ko yung sapatos niya na nasa gilid ng kama ko. Alam ko na minarkahan ako ng balbal. Yung sapatos ni Lola sa gilid ng kama ko, parang paalala na hindi pa tapos ang lahat. Sa susunod na Pasko, babalik siya para kunin ako. Parang may oras na bumibilang sa likod ng isip ko at hindi ko alam kung paano ko ito mapipigilan. Ang pangalan ko po ay Rina. Noong freshman ako sa college, nakatira ako sa isang lumang dormitoryo sa university na pinapasukan ko. May nakapagkwento na ba sa inyo tungkol sa dormitoryong ito? Kasi kung meron, baka alam nyo na ang tungkol sa mangkukulam na nakatira sa basement. Kung hindi pa, hayaan niyong ako ang magkwento. Isa ako sa mga nawawalang estudyante na nakalista sa kasaysayan ng dormitoryong ito. Tuwing Pasko, may nawawalang estudyante na nakatira sa dormitoryo at sabi-sabi, ang mangkukulam sa basement ang may kagagawan nito. Ako yung unang nawawalang estudyante na nakabalik at nakapagkwento kung anong nangyari. Kaso, hindi naman ako pinaniwalaan ng mga guro namin. Paano ba naman kasi napaka-imposible ng mga pangyayari? Pero totoo ang lahat ng sasabihin ko sa inyo. May mangkukulam sa dormitoryo na yon. At kung hindi pa nila ito nalilipat or napapaalis, ay malamang na hanggang ngayon ay may mga nawawalang estudyante pa rin tuwing Pasko. Nung unang beses kong tumira sa dormitoryo na yon, ay hindi ko alam ang tungkol sa mangkukulam. Ang alam ko lang ay may mga parte ng dormitoryo na bawal puntahan. Katulad ng basement at ng room 13. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, pero sabi nung mga nauna sa amin ay may itinatagong sekreto ang dormitoryo. Nung makalipat ako sa kwarto ko, ay may nakita akong diary na nakatago sa ilalim ng kama. Yung diary ay pag-aari ng isang estudyante na nakitira rin sa dormitoryo. Ang pangalan niya ay Sheila. Ang huling entry sa diary ay isang babala na huwag daw susubukang gawin ang ritual sa basement. Walang nakalagay na detalye kung anong ritual ang tinutukoy niya. Nalaman ko na lang nung magtanong ako sa mga kakilala ko na si Sheila ay isa sa mga nawawalang estudyante na hindi na natagpuan. Nung panahon na yon ay hindi pa ako natatakot. Ang alam ko lang ay may ritual sa basement at nawala si Sheila dahil doon. Bilang isang teenager na mahilig sa adventure, ay na-curious ako. Ano kayang ritual ang tinutukoy ni Sheila? Habang papalapit ang Pasko, ay nakatanggap ako ng isang regalo mula sa pamilya ko. Isang advent calendar na may mga tsokolate sa loob. Nung buksan ko yung unang tsokolate ay may nakasulat na, Beware of the witch. Kinilabutan ako, parang may alam yung gumawa ng calendar na hindi ko pa alam. Paano kung totoo nga yung mga babala? Hindi ko na lang pinansin at kinain yung tsokolate. Kinabukasan ay binuksan ko ulit yung pangalawang tsokolate. Nakalagay naman doon, don't go to the basement. Nagtaka na ako. Iba-iba yung nakalagay sa tsokolate at lahat sila ay may babala tungkol sa mangkukulam. Tinawagan ko yung pamilya ko at tinanong kung saan sila nakabili ng advent calendar. Sabi nila ay sa isang tindahan na malapit sa amin. Nung pumunta uli sila sa tindahan na yon para bumili ng isa pang advent calendar, ay sarado na raw yung tindahan. Parang naglahong parang bula. Nung malaman ko yon ay kinabahan ako. Ano ba ang ibig sabihin ng mga tsokolate? May mangkukulam nga ba talaga sa dormitoryo? Nakipagkaibigan ako sa iba pang mga residente ng dormitoryo. Si Sheila lang ang kilala kong nawawalang estudyante. Pero sabi nila, ay may iba pa raw na nawala sa mga nakaraang taon. Lahat sila ay tuwing Pasko nawala. Nakaramdam ako ng takot. Paano kung totoo nga na may mangkukulam? At paano kung ako ang mapiling biktima sa taon na yon? Habang papalapit ng papalapit ang Pasko ay mas lalo akong natatakot. Sa bisperas ng Pasko ay nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko na mag-explore sa mga bawal na bahagi ng dormitoryo.
Wala na yung mga bantay kasi umuwi na sa mga pamilya nila. Kami na lang mga estudyante na walang pambayad ng pamasahe pauwi ang natira. Pumayag ako kasi gusto ko rin malaman kung ano ba talaga ang sekreto ng dormitoryo. Diretso kami sa basement kasi sabi sa diary ni Sheila, doon daw nangyayari ang ritual. Wala nang paligoy-ligoy pa, gusto naming malaman ang totoo. Tunay may nakita kaming pinto na may kandado. Sinira namin yung kandado at pagbukas namin ng pinto ay nakita namin na may nakatagong library sa basement. Puro lumang libro ang laman ng library. Nakakita ako ng isang libro na may nakasulat na mga orasyon. Habang binabasa ko yung libro ay may nahulog na mga litrato. Mga litrato ng mga nawawalang estudyante. Sa likod ng mga litrato ay may nakasulat na pangalan nila. Si Sheila ay isa sa mga litrato. Bigla akong kinilabutan. Sino ang may-ari ng library na yon? At bakit may mga litrato ng mga nawawalang estudyante? Habang nagbabasa ako ng libro, ay may nakita akong puppet na nakatago sa isang sulok. Kinuha ko yon at nagulat ako kasi kamukha ko yung puppet. Pareho kami ng buhok at pati yung suot ng puppet ay kamukha ng suot ko nung araw na yon. Bigla akong kinabahan. Sino ang gumawa ng puppet na yon? At bakit kamukha ko? Nung lumabas ako sa library ay sinubukan kong itapon yung puppet pero parang may pumipigil sa akin na gawin yon. Naalala ko yung sabi-sabi sa diary ni Sheila na ang mga puppet daw ay ginagamit ng mangkukulam para kontrolin ang mga biktima niya. Sabi ng isa kong kaibigan ay baka may nagbibiro lang sa akin. Pero sabi ko ay imposible yon kasi kamukha ko talaga yung puppet. Nagtalo kami ng kaibigan ko at dahil doon ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan naming lahat. Hindi na kami nag-uusap na parang may pumasok sa aming lahat na galit sa isa't isa. Kinabukasan ay nagkasakit yung isa kong kaibigan. Nilalagnat siya at nagsusuka. Sumunod na araw ay yung isa naman ang nagkasakit. Noong December 24 ay ako naman ang nagkasakit. Nahihilo ako at nagsusuka. Pero pinilit ko pa rin bumangon. Noong gabi ng December 24 ay nagkaroon ng blackout sa buong dormitoryo. Nasa kwarto ako noon at nagbabasa ng libro nang may narinig akong kaluskos sa labas ng kwarto ko. Nung sumilip ako sa bintana ay nakita ko na may anino na gumagapang sa sahig. Nung buksan ko yung pinto ay nakita ko na yung anino ay nagmumula sa isang tao na nakatayo sa dulo ng hallway. Sa isip ko, baka siya yung mangkukulam na sinasabi sa mga kwento. Sinara ko yung pinto at nilock. Nung lumingon ako ay nakita ko na yung anino ay nasa likod ko na. Sumigaw ako at lumabas ng kwarto. Tumakbo ako papunta sa kwarto ng isa kong kaibigan. Nung buksan niya yung pinto ay nakita ko na nasa likod ko na yung anino. Sumigaw ako at pumasok sa kwarto niya. Pareho kaming natakot at hindi alam ang gagawin. Nung tumingin ako sa bintana ay nakita ko na yung anino ay nasa labas at nakatingin sa amin. Tumakbo kami palabas ng dormitoryo at doon ay nakita namin yung iba pa naming kaibigan na takot din. Pare-pareho kami ng karanasan, may anino na humahabol sa amin. Nung pumasok kami sa library sa basement ay nakita namin yung taong may anino na nakatayo sa gitna ng kwarto. Nakita ko yung puppet na kamukha ko na hawak niya. Sinunog niya yung puppet at bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa buong katawan ko. Napasigaw ako at napaluhod. Nagsimula akong magdasal at binasa ko yung mga orasyon na nakita ko sa libro. Nagsisigaw rin yung mga kaibigan ko at nagdasal. Nung magmulat ako ng mga mata ay nakita ko na nagliliyab yung buong library. Yung anino parang lumalaki habang nasusunog yung paligid. Para bang gusto kaming lamunin ng dilim. Tumakbo kami palabas at naghintay sa labas ng dormitoryo habang nasusunog ang buong basement. Nung maapula yung apoy ay wala nang natirang ebidensya na may mangkukulam sa dormitoryo.
Pero sa isang sulok, may nakita akong isang lumang litrato ng mga estudyante kasama ang isang babaeng mukhang pamilyar. Siya kaya ang mangkukulam? Hindi rin naniwala yung mga guro namin sa mga kwento namin. Sabi nila ay nagbibiro lang daw kami at kami pa ang sinisi sa sunog. Nagdesisyon ako na umalis na lang sa dormitoryo na yon. Natatakot ako na baka balang araw ay makaharap ko ulit yung mangkukulam. Naaawa lang ako sa mga bagong estudyante na nakikitira doon. Baka kasi maulit lang sa kanila ang nangyari sa amin.